Yung original affidavit niya, meron siyang original affidavit which he executed sometime in November of 2025. Wala siyang binabanggit na Samuel Martires. Ang binanggit lang niya doon, nag-deliver siya ng pera, nandun sa trunk ng isang kotse. He was directed by the security guard to park in a specific area. Iniwanan niya noon, inilagay yung susi doon sa gulong ng sasakyan. Yung sasakyan na yon ay Vios, V-I-O-S. Vios ba yun? Vios. Vios. Toyota Vios. Opo. That was the original affidavit. Tapos nakita niya na pagkaalis niya, mayroong nagmaneho, inilabas yung Toyota Vios na yon sa ombudsman. Unang-una, walang parking area ang ombudsman para sa publiko. Okay. Wala kaming designated parking spaces doon. Pangalawa, at hanggang ngayon siguro, bawal pumarada sa harap ng building ng ombudsman. Yung sa harap sa looban. So, paano siya papaparadahin ng gwardiya na ang nakakapasok lang sa loob ng compound ng ombudsman ay mga sasakyan na mayroong decal o mga government officials katulad ng mga congressman or ambassadors. Walang sino man na pribadong individual na nakakapasok. Ang kinasasama ko lang ng loob, at ito'y sasabihin ko ng lantaran ngayon, yung House Committee on Justice should have first read the affidavit of Ramil Madriaga. Sana tiningnan muna nila alin sa mga allegations sa affidavit ang natutugma sa impeachment complaint labang kay VP Sara Duterte. Those allegations that has nothing to do with the allegations in the impeachment complaint dapat hindi pinabasa. So, anong nangyari rito? Parang isang fishing expedition na tinatawag namin na mga abogado. Fishing expedition. Naghahagilap ka ng isda para sa isang malaking lambat baka sakaling makabingwit ka ng isda. Ang problema, kuminsan, ang nakukuha mga butete. Okay? In legal parlance, what you actually uncover in fishing expeditions are wrongdoings that has nothing to do with a specific complaint that is before your committee. Alright. Yun lang ang kinaano ko. Si Congresswoman Luistro, didiretsan ko na dahil siya naman ang chairperson. Opo. Hindi niya sana hinayaan ito. Hindi niya sana hinayaan ito dahil ang nangyayari ay sinira ni Madriaga ang integridad ng maraming tao nang wala namang ebidensya